Kaya hanggat maaga pa, dapat patayin lahat itong mga kongresistang mga kawatan at itong mga senador na mga kawatan. Naku po, ito po yung nakakalungkot na balita. Dahil ito pong si Boying Remulla ay tuluyan na pong namaalam. Saan namaalam? Dyan po sa DOJ. Yun po, tama po yung inyong narinig. Si Boying Remulla po ay tuluyan nang namaalam dyan sa DOJ. At siya na rin po mismo yung nagsabi na nakakuha na raw po siya ng clearance mula sa ombudsman. Ibig pong sabihin yan ay 100% na po na siya ang ia-appoint ni Bangag bilang kasunod na ombudsman. Kasi yan lang naman po inaantay yung clearance. At hindi po ba na lahat po ay dismiss yung kaso ni Naime, na-dismiss po yan. At yung mga pero may mga kaso pa po siyang kinakaharap. Pero, yun na nga po, ang nakakalungkot na balita, dahil nakakuha na raw po siya ng clearance. O ngayon, ano naman Mr. Birana nakakalungkot doon? Ang nakakalungkot po doon ay lahat ngayon ng mga kalaban ni Bangag, sisiguraduhin ko, iko-convict na Remulla yan. Una, ang galing nilang mangbali ng di ba? Sila mismo ang bumabali ng batas. Kasasabi pa lang niya diyan sa hearing sa Senado. Hindi ba't sinasabi pa nga ni Erwin Tulfo, I am correct, Secretary? Yes po. Yes, sir. Doon sa sinasabing sometimes you have to bend the law. At yan ay inayunan ni Remulla. Bago pa man yan ay ang dami na nilang binaling batas, hindi ba? Binaling mga wala sa batas. Kagaya ng halahin pagpapakidnap kay President Duterte, hindi ba? Lahat yan binali nila, lahat ang batas. Kaya ngayon, yun po yung sinasabi ko, nakakalungkot, dahil lahat ngayon ng mga kalaban ng Bangag ay i-convict nila dyan sa ombudsman na yan. Oh, lahat yan kakasuhan nila. Kasama na po dyan si BP Sara. Oh. Ngayon, hindi lang po yan. Dahil napakarami po yung bilyones po ngayon, ha? Bilyones po ngayon ng mga korupsyon na nakikita natin. Diba? Bilyones po ang mga pagmamay-ari nitong mga nasasangkot ngayon. Natural dadaan sa ombudsman yan. Oh. Ang lagay ba nun? Ganun-ganun na lang? Lahat po yan ay pagkakakwartahan lahat yan. Kaya, duda ako doon sa mga balik-balik na yan, na mga kinulimbat daw kuno nitong mga aswang na mga taong ito, mapapolitiko, DPWH, mapakontraktor. Baka lahat yan, mapunta lahat yan kay Remulla. Kasi ang galing nga namang bali ng batas di ba? Yan ang nakakalungkot. Anyway, bago po tayo magpatuloy ay siyempre ay sa lahat po ng aking mga subscriber ay hayaan nyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscriber, followers at mga viewers. Sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng sakit, lahat ng malalaking problema sa buhay, sana mailayo kayo dyan, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Yun naman po lagi ang ipinagdarasal ko rito. Doon naman po sa mga
hindi pa nagsusubscribe dito sa Birana Live Studio TV, kung gusto nyo pong magaya dito sa mga subscriber ko na ang gaganda na, ang gugwapo pa, ang suswerte pa sa buhay, kung gusto nyo pong magaya sa kanila, mag-subscribe na rin po kayo dito para mapabilang po kayo sa magaganda ang mukha, mga gwapo ang mukha, at higit doon, talagang perfect ang inyong mga mukha, hindi kagaya nitong mga mukha ng mga politikong ito, ang papangit na mga magnanakaw pa. Tingnan nyo yung saldi ko na yan. Ano ang mukha niyan? Yan po yung, kung kayo po ay, kumuha po kayo ng kohol, yung kohol po dyan sa palayan, tapos kumuha kayo ng picture ni saldi ko, ikumpara ninyo yung kohol at saka saldi ko, yan po, para magkambal po yan. Pero tingnan mo, ang pangit na nga, magnanakaw pa. Walang pinagkaiba yan dyan, si Rigodon. Ha? Na yan ay laging nagnanakaw yan. Kapag ka may handaan yan, ang lagi niyang target dyan yung apple. Sinisiksik niya dito. Dito naman sa kabila, minudo. Kaya ang laki ng kanya dito. Nakabukol. Yan po yan. Kasi masiba yan. Ngayon, magnanakaw na nga itong mga hayop na ito. Ayaw pa nilang pagandahin yung image nila. Talagang pinaninindigan nila yung pagiging yung mga mukha nila ay wala sa mukhang tao, kundi itong mga ito yung mga mukhang demonyo. O yan po ang sinasabi ko. Ang Birana Live Studio TV po ay ginagarantiya ko na kapag ka ikaw nag-subscribe dito, kung ngayon ay nagtataglay ka ng kagaya itong mga mukha nitong mga politikong mga pangit na ito, titiyakin ko sa iyo, pag nag-subscribe ka dito, gaganda, gugwapo ka. Paminsan-minsan po ay basahin nyo yung mga comment. Hindi ba't ang sinasabi nito mga subscriber ko? Mayroon pa nga dyan nag-comment. Tama ka naman, Mr. Birana. Dahil noon, ay talaga na mga hindi ko maintindihan yung itsura ko. Yung parang tipong tain ng kalabaw na tinapak-tapakan. Tingnan mo, itsura ba ng tao yun? Pero magmula nung nag-subscribe sila sa akin, ayun, yun na nga sinasabi nila. Nagmukhang tao na ang ganda pa, ang gugwapo pa. Yan po yung ginagarantiya ko sa inyo. Tandaan po ninyo yan. At hindi lang yan, kaya ko sinasabing swerte. Kasi, di ba, yung mga suswertehin, kasi nga, pagka dumating na tayo sa 150,000 subscriber, magpaparapol po ako rito ng 1.5 million. At yung ipaparapol ko pong yun na 1.5 million ay hindi ko naman po masasabi na galing sa flood control project. Kasi hindi naman po ako naging kontraktor. So ang ibig lamang pong sabihin, sigurado kayo na ang pinanggalingan nito ay na sa direktang galing po sa ating Panginoon yung ibibigay kong raffle sa inyo. Yun po yan. Masasabi sana ninyo kung politiko sana ako, ay masasabi nyo galing din sa flood control project. Pero hindi po eh. Ultimo pong barangay tanod, hindi ko po pinasok yan. So ibig sabihin, wala po akong kinalaman sa politiko. Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo, kung gusto ninyong mabago ang buhay ninyo, lalo na po itong mga patuloy na naghihirap kong mga kababayan. Kung gusto pa ninyong mabago ang sistema ng bansa natin, or mabago man lang yung kabuhayan ng ating mga kababayang patuloy sa pagdami ng kahirapan,
Sinabi ko na po yan sa inyo. Sikapin nyo pong mapalaki natin yung ating subscriber para sa ganun sa 2028 ay papasukin ko na rin po dyan sa Senado. Hindi po natin maipapanalo ang laban kung hindi po kayo mag-subscribe na maparami natin tong ating subscriber. Hindi po natin maipapanalo. Ito lamang po ang bibitawan kong salita. Hindi po ako papasok dyan sa Senado para mangurakot din. Kasi lahat po sila, mga kurakot na. Nagkukana na po nag-uunti-unti na po napapangalanan. Halos lahat yan, tingnan nyo. Iilan na lang po yung matitira dyan. Hindi po ibig sabihin na humihingi ako ng subscribe para manalo tayo sa 2028. Hindi po. Dahil, ito po yung, ngayon ko na po sasabihin sa inyo. Subukan nyo pong ipanalo ako sa 2028. Diyan. Dahil ang purpose lang po natin, makapasok lang po ako dyan sa Senado. Pero, kung 6 years yung termino ng isang senador, ako po, 1 hanggang 2 buwan lang po ako mananatili dyan. Pagkatapos po noon, pero matagal na po yung 2 buwan. Baka isang linggo hanggang 1 buwan lang. Baka aalis din po ako, magre-resign din po ako. Subukan nyo lang po, ipanalo ako. Dahil ang gagawin ko lang po rito, ay patayin lahat itong mga putang inang mga kawatang ito. Hanggat hindi ko pinapatay ito, hanggat hindi namamatay itong mga senador na mga kawatan at mga kongresistang mga kawatan ito, tandaan ninyo, pauli-uli lang ang sistema, patuloy lang ang pagdami ng mahihirap nating kababayan at kahit kailan, hindi na kailanman aangat sa buhay itong ating mga kababayan. Yun lang. Pero sasabihin nyo na gusto ko rin pumasok sa politika para magkunyapit, para kumuha ng mga kickback na yan. No way. Hindi ko na po kailangan. Ang purpose ko lang po dito, patayin lahat yung mga yan. Wala na po kayong aasahang hustisya para dito sa mga kababayan nating mahihirap. Wala at saka wala rin pong gagawa niya na kahit na sinong tao na ang iniisip pagka nandyan na sa Senado o kahit saan man dyan sa Kongreso, hindi po nila pwedeng isipin na pagpapatayin nila yung mga congressman na mga kawatan na yan at mga senador na mga kawatan yan. Ako lang po ang pwedeng gumawa niyan. Ako lang po ang pwedeng magpaangat dito sa mga kababayan kong patuloy na naghihirap. Sino pa? Wala na po. Wala na pong makakagawa niyan. At hanggat hindi namamatay itong mga animal na ito, hanggat hindi napapatay itong mga ito, tandaan ninyo, itaga ninyo, sa bunbunan ninyo, itong sinasabi ko. Kung hindi ninyo ako ilalagay dyan sa Senado, na para patayin ko yung mga kawatan dyan, at dyan sa Kongreso, ito, sinabi ko na. At ito ang pakatandaan ninyo, hindi na mababago ang kahirapan nitong ating mga kababayan. Sabi ko nga po, hindi ko kailangan ang 6 years na manatili dyan. 1 linggo lang, hanggang 1 buwan lang ako mananatili dyan. Palagay ko, matagal na nga yan eh. Alam nyo ba ang gagawin ko lang dyan? Hindi ko naman papatayin to ng mga babariling ko. Hindi po. Hindi po ako gumagamit ng baril pagka gusto kong pumatay. Ang ginagamit ko po, lason. Kung inyo pong babalikan,
Yung aking mga video dyan, ang katapat lang nitong mga kawatang ito, Victoria's Secret. Anong ibig ko sabihin ng Victoria's Secret? Natural pag nandyan ako, ibinuto nyo ako, senador na ako. Nandyan ako, siyempre. Yung mga kawatan na mga senador dyan, lalagyan ko lang sa pintuan nila. Siyempre may access na ako dyan kahit saan ako magpaikot-ikot dyan. Maglalagay lang ako ng sobre sa pintuan nila. At pag yan ay binuksan nila at nalanghap nila yung Victoria's Secret na yan, titiyakin ko, mamamatay yan. Siyempre, kung senador na rin ako, pwede na rin akong pumunta sa Kongreso. At lahat ng mga kawatan din dyan sa Kongreso, lagyan ko rin ng sobre yan. At pag naamoy nila yung Victoria's Secret na yan, yung sobre na yan, mamamatay din sila. Kaya walang makakaalam kung sino ang pumatay sa mga ito. Wala silang kahit autopsy pa sila. Ang lalabas lang sa kanila ay wala. Wala naman silang tama ng baril, wala naman silang tama ng saksak. Namatay lang sila. Yan yun. At ako lang ang pwedeng gumawa niyan. Ito ang tandaan nyo, mga kababayan. Hanggat nandyan itong mga, lalo na itong binabali ang batas, nakagaya nitong Erwin Tulfo, na isa ring kawatan itong hayop na ito. Walang mangyayari sa buhay ninyo hanggat nandyan yung mga animal na yan, sinalakson na yan, sinasoto na yan. Tingnan nyo yung Villanueva na yan. Lagi pang sasabihin, verses ng Biblia. Ang putang ina, hindi lang kawatan, babairo pa. Ayan po nandyan. Hindi ko na po ipaparinig sa inyo, ipapakita. Pero nakareserba lang po yan, if ever, na paghanapan ako ng ebidensya. Kawatan na, babaero pa. Kung inyong matatandaan, mga kababayan, sinabi ko na sa inyo, ang totoong nagpapahirap sa bansa natin ay itong mga politikong ito. Una, sinabi ko na sa inyo, yang mga senador at mga congressman na yan, 2 hanggang 5 ang mga kabit ng mga animal na yan. So ngayon, sa 2 na lang, or 3 girlfriend lang nila, imaginin mo, bibilhan nila ng bahay, bibilhan nila ng kotse, lahat ng luho ng mga babae nila nandyan. O tingnan mo nga itong kabit ni Joel Villanueva. Pucha. Diba? Ano kayo? Hindi nyo nabalitaan? Anyway, kung hindi nyo nabalitaan, sa susunod, ipi-play ko rito. Yung tingnan nyo yung matandang hukluban na sekretary ng DPWH na itong putang inang bunuan na ito, may babae din pala ang gago. Yung pinapagawa niyang resort dito sa babae niya, medyo na-hold lang ng konti. Kasi pumutok na nga itong mga iskandal na ito. Yang babae ni bunuan, pagkatapos niya ng high school graduate, taga Pampangay, pumunta sa Manila, nagtitinda ng barbecue, nagtitinda ng balot o ano paman. Yan Tapos nung naging kabit ni bunuan, napaka-social na. Nandyan din yung mga high-end na mga sasakyan. Naka-Gucci na rin, naka-relo na rin ng mga mamahalin, naka-bag na rin ng mga mamahalin. Tingnan mo yung mga putang inan to.
Lahat yan sila may mga babae. Imaginin mo, gagastusan nila yung mga babae nila. Akalain nyo ba itong Villanueva ito na makadiyos ko, no? May babae pala. O, tingnan nyo. O, itong si Rapi Tulfo at itong Erwin Tulfo, hindi na bago sa inyo yan. Napakaraming babae ang mga animal na ito, magkapatid na ito. So ngayon, ano yan? Hindi nila gagastusan yung mga babae nila. Katunayan, may biniling bahay itong si Erwin Tulfo sa Amerika. Oh. Nung naging congressman lang yan, ha? Nung laging nakabuntot kay Kwento, nakabuntot kay Romualdez. Nung himod tumbong din ito, eh. Kay Romualdez. Ngayon, himod bungbong. Ah, yan yun. Walang malinis dyan, sinasabi ko sa inyo. Lahat yan mga kawatan. Sinabi ko na nga yan sa inyo, eh. Di ba? Yung unang 5, pinangalanan ko. May naidagdag na isa. Ngayon, ang daming naidagdag. Oh, hindi na ako nagpangalan nun. Sila na ang nagpangalan. Halos walang matira dyan sa Senado. Ganon din sa Kongreso. Kaya, anong gagawin natin dito? Yun na nga ang solution dito. Yung isang pindot mo ng subscribe dito sa Birana Live Studio TV, yun, ambag mo na yun para pagpapatayin ko itong mga kawatan dyan sa Senado at Kongreso. Yan mga kawatan na yan. Sabi ko nga rin dito, ultimong kaluluwa nitong mga ito susunugin ko. Yun lang ang ambag mo. Wala akong hinihingi na anuman. Yun lang pagpindot mo ng subscribe para sa ganon, sa 2028 ay maipanalo natin ang senatorial. Para lang magkaroon ako ng access na parot-parito dyan sa mga opisina ng mga kawatang ito. Dapat itong lahat na ito, mga patayin lahat yung mga yan. Tandaan ninyo. Unang-una, total pwede naman palang baliin ang batas eh. Ganito ang sinasabi ni Erwin Tulfo na lata yung tok-tok eh. Yan po yung parang lata ang tok-tok. Yan po yung maiingay. Pagka inalog mo ganyan parang lata, walang laman ang tok-tok nito. Paano na ngayon, Erwin Tulfo, kung i-apply namin yung sinasabi mong sometimes you have to bend the law. Paano kung sa iyo namin i-apply yan? Dahil lang sa kagustuhan ng mga netizen o mga tao, inipon ko itong mga tao, pupunta kami sa Senado. Dahil ikaw, Erwin Tulfo, na isang senador na ang ulo parlata, naka puro ingay, isa kang babaero at isa kang magnanakaw. Dahil sa kagustuhan naming mga netizen, puputulin namin ang iyong utin. Sige daw. Gusto mo yan? Yan ang gusto mo eh. Di ba? Hindi mo naisip na pwedeng ibalik sa iyo yan. Kahit sa harap-harapan. Sa iyo mismong tuktok, idudot-dot ko sa iyo na isa kang kawatan. Maliwanag yung pagiging kawatan mo, maliwanag yung pagiging babaero ninyo, dalawa magkapatid. Ano yung kinawat mo? Diyan lang. Yung naudlot, hindi man natuloy yung project nung si Mina, yun, doon na rin pupunta yun. Pangalawa, yung nagnakaw ka ng pangalan ng may pangalan na ginamit mo sa Amerika para maging American citizen ka. Isa kang kawatan. Tapos ngayon bibida-bida ka. Wala namang laman ang utak mo. Sa totoo lang, kung ako lang sana ay may kapangyarihan, gagawa ako ng batas. Kung ako lang sana nandyan, gagawa ako ng batas
na lahat ng papasok na maging politiko o papasok sa lahat ng mga government official o basta pagdating sa gobyerno, dapat yan lahat putulan ng utin. Bakit? Sinabi ko na. Na pati yung mga babae nitong mga animal na mga senador at mga congressman na ito, kami ang nag-shoulder ng kapritso ng mga babae nitong mga animal na ito. Kaya dapat lahat ng maging politiko, papasok ka ng maging politiko o papasok sa government, sa gobyerno, dapat ang unang requirement dyan, putulin ang utin. Sige daw. Tama o mali itong sinasabi ko? Tarantado na lang yung tao magsasabi na mali ako sa sinasabi ko. Sinabi ko na ang dahilan kung bakit dapat pagputulin ng utin yung mga papasok sa gobyerno. At kung mga ikaw ay babae na papasok ka dyan sa gobyerno o di kaya ikaw ay sa politiko, kung ikaw ay babae, dapat yan tahiin yung bilat nyo. Bakit? Kasi kami pa rin ang nagbabayad ng kapritso ng mga lalaki din itong mga babaeng ito. Ano ang prueba ko? Hindi ba't ito si Dilima? Oh. Di ba? Sino ba yung nag-interview sa kanya? Yung matanda na kwan? Basta yung nasa Channel 7 yan dati, pero wala na ngayon. Ini-interview siya eh. Kung siya raw ba ay nagbibigay ng pira dito kay Dayan. Oo daw. Pangalawang tanong, bakit daw si Dilima ay pumatol sa kanyang driver? Dahil po sa pangangailangan ng isang babae ng kalibugan. Siya ang may sabi niyan. Aminado siya na nagbibigay siya kay Dayan ng pira. So, nandyan yan sa DOJ rin yan dati. Naging senador din yan. So, ibig sabihin, yung ibinibigay niya dito sa mga lalaki niya, na para dot-dotin siya, pira nating mga taxpayer yan ang pinangbabayad sa mga kalibugan itong mga ito. Hindi lang yan. Hindi lang sa Dilima. Yung dating gobernador ng Cebu, na yung mukhang wakwak, mukhang aswang, mukhang mangkukulam, mukhang manghuhula. Di ba 3 ang buwilit niyan? Saan galing? Yung pinanggagastos ito. Pira pa rin natin yan. Kaya yun ang sinasabi ko na dapat ang maging requirements ng pagpasok mo sa gobyerno, mapapolitika man yan, mapapolitika or mapa-government official yan, ang unang requirements dyan, kung ikaw ay lalaki, putulin ang utin. Kung ikaw ay babae, totally tahiin ng pangtahi ng sako. Para hindi na makapanlalaki yung mga yan. Oh. Yun ang requirements. Tangina, tinasibunuan hayop na to. Mamamatay na lang, may kabit pa. Na pagkabata-bata na pinayaman niya ng gusto. Na yung pala ay galing din pala sa flood control, ang hayop na to. So, tingnan nyo yan. Kaya mali yung sinasabi ko. Ayaw ko lang kung mayroong tututol dito sa sinasabi ko. Imaginin mo, sabi ko nga, 2 hanggang 5 ang mga kabit nito mga kwan ito. Mga politikong ito. Diba? Lahat ng mga ginagastos nila, galing sa atin yan. Oh. Jewel bill yan na iba, diba? Akalain mo ba yun? Jesus is Lord!
Putang ina ka. Babaero kang hayop ka. Kawatan ka pa. Ngayon, tingnan natin dito ngayon. Abangan natin kung makukulong ulit ito si Jingo Estrada. At saka ito, si Joel Villanueva. Pang ilan na pala ito? Kaso. Maraming kaso na pala yan. Itong si Jingo Estrada, pangatlo na yan na makukulong. Bong Revilla. Oh, si Grace po, pinatawag na rin. Diba? Binensyon ko na yan sa inyo. O, pinatawag na rin ng ICI. Ako nag-mention yan sa inyo. Yung pandak na yan, nakawatan pala hayop na yan. O, ang galing-galing ninyong magkunwari. Ang galing ninyo. Maging babae ninyo at maging mga lalaki ninyo, sa amin nyo ikakarga. Napakawalang hiyan. Mangbababae kayo, manlalalaki kayo, kami ang nagsasaper. Ano ang resulta? Napakarami at patuloy ang pagdami ng mga kababayan natin na mga walang masaing. Buisit kayong lahat. O, ulitin ko lang po. Kung sakali man ako na iluklok ninyo dyan sa Senado sa 2028. Pero malayo pa po yan. Ang uunahin po natin dito, yung pindutin nyo muna yung subscribe nito para marami po tayong subscriber na pwede nating panlaban sa 2028. Pag wala po yung mga subscribe ninyo, wala po yan. Ngayon, kapag pinindot ninyo ang subscribe, ibig sabihin, sumasang-ayon ka dito sa sinasabi kong patayin lahat itong mga senador at mga kongresistang mga kawatan. Pag hindi mo pinindot ang subscribe, maniwala ka sa akin, mananatili kayong nandyan sa kahirapan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Parami ng parami ang mga kababayan nating mga walang masaing. Ngayon, baka nakakalimutan ninyo, hindi po ako mag-i-stay na matagal dyan. Hindi ko po pangarap ang mag-stay kagaya nitong matandang hukluban na si Tito Soto at itong si Lacson na ito. Ano ba ito malilinis? Hindi ba't si Lacson na yan, naka-archive lang po yung kanyang Dacer Corbito double murder case. Naka-archive lang po yan. Hindi totally dismiss yan. Criminal. Di ba nagtago din yan? Dito kay Soto, open secret po yan. Nandyan po sa YouTube yan, kabi-kabila po, yung tungkol kay Pepsi Paloma. Tapos sila naglilinis-linisan. Wala pong malinis sa kanila. Kaya yun po ang sa akin dito. Oras na pumasok ako dyan. Oras na ipinanalo ninyo ako. Pagkatapos ko lang pong mag-oath taking. Pagpasok ko sa building na yan, uuntugin ko na yung mga ulo ng mayan. Tandaan ninyo. Pero, sinasabi ko po, huwag po tayong maging bayolente. Papatayin po natin sila ng tahimik lang. Wala silang mararamdaman. Lahat po ng kawatan. Ang inuulit ko lang po rito, lahat ng mapapatunayan ko at alam ko mga kawatan, yun lamang po ang aking papatayin. O alam nga naman patayin ko si Marcolita. Hindi ko naman alam yan na magnanakaw yan. Ibig sabihin, pag ikaw ay hindi magnanakaw, diyan ka sa isang tabi. Pag ikaw ay magnanakaw, lalasunin kita. Ganun lang. Naka-address lang ito sa mga kawatan. Maging parte ka. Kung ikaw ay nag-subscribe dito sa channel ko, maging parte ka
ng pagbabago ng buong bansa natin. Dahil hanggat hindi pinapatay itong mga kawatang ito, maniwala kayo sa akin, mamamatay na lang kayong lahat. Ganito pa ang sistema. Magagaya kayo sa mga Africa, Uganda na kumakain na lang ng lupa. Dahil mga Africa na yan ay mga korap yung mga namumuno sa kanila. Kaya hanggat maaga pa, dapat patayin lahat itong mga kongresistang mga kawatan at itong mga senador na mga kawatan. Hanggang dito na lamang po. At masyado nang marami tayong dinadaldal dito. Pero sa lahat po ng mga subscriber ko, pagpalain nawa kayo ng ating po may kapal. At siyempre, alam nyo naman po na pagkatapos ko magdaldal, hindi ko naman pwedeng kalimutan na sabihin sa inyo na mahal ko po kayong lahat. Ayan.